Okay. Pero nabubuksan naman yung app? Yes po, sir. Okay. Sige, Pero ano bago yung nga po mabuksan ay kailangan mo na may lagi pong may tanong na gano'n. Kaya po oo, last tama. time po nung nag-download ako ay dinelete ko muna at baka po kung anong mangyari. Oo, gano'n talaga siya. Kahit sa akin, 'pag inopen mo yung app, nalabas talaga siya. Yung, "Do you want to allow this app from unknown publisher?" Bale po, yes na lang po all the Oo, time. yes niyo na lang. Sige po, sir. Thank you po. Start tayo at 11:20. Please download the app. Then, ayun, mag-assign kayo ng each, at least one member from each team na ah, pwedeng mag-demo. Kahit yung basic preparation lang, how to set yung workpiece, how to simply navigate the app, yung mga cutting tools natin, ano yung gagamitin natin, how to use the caliper. Ayan. Para lang ma-figure out din natin if may mga questions tayo. And then for your final output, I would be adding final output. So yung laboratory 5 and 6 natin would serve as your final output for this subject. So yung final output natin is yung sinend ko na din na lathe drawing, yung 85 mm, wherein you have to do four basic operations, no? Yung uh, facing, turning, grooving, and chamfering. So, four operations lang yun. Supposedly, dapat meron pa tayong tapping, wherein we will be applying sana yung natutunan natin sa
yung pag-compute ng mga PPI. But I think magagahol na tayo sa oras kasi meron na lang tayong at least 1 month na natitira. So I think the end of semester would be on May 26. So hindi na rin tayo pwedeng magbigay ng lecture 1 week before your final week. So, ayun, binigay ko na rin sa inyo, no? Please, buksan niyo yung late simulation app. Then meron dong 36 basic component of late machine. I would be including all of it. So, may 37 points na dapat kayong sure. Binigay ko na ngayon pa lang. So, basahin nyo na para hindi na kayo maligaw dun sa 37 points na yun, sa included on your final exams. Kahapon, nag-adjust na ako. I try to adjust the exercises and laboratory works. Already returned some of it. Ewan ko kung nakita nyo na. But kailangan kong mag-set ng mataas na score for the exercises because some of the grades ng iba is sobrang baba talaga sa midterm and nagpupula talaga siya. Pumupula yung grades. No? So it means magfe-fail if hindi ako magtaas ng score sa mga exercises. So yun lang, please maintain na makapag-submit kayo ng mga exercises kasi hindi ako makakapag-adjust if wala kayong ipapasa. So mamamark at zero talaga siya. Plus, please do well on your final exams. Kasi nakamax na yung grades na ibinigay ko sa exercises. Above 90 na. And kahit i-100 ko yung sum of the exercises at magpula talaga yung finals nyo ulit, wala na. Wala na akong adjustment na kayang gawin kasi ayun, sobrang adjusted na yung mga exercises at natin, laboratory. So, yun lang yung pakiusap ko. Ayun. So, hinabol ko lang din kahit na hindi naman lahat, parang may pailan-ilan talaga na most likely baka mag-5. Kaya hinabol ko yung grades to all para wala sanang masingko dito sa subject. Pero yun, if ang magiging labanan nyo na lang dyan is pag hindi talaga kayo nagpasa ng remaining task, yung exercise 2, 3, love 5, and 6, yun lang yung magiging chance na baka hindi kayo umabot dun sa natin. Ayun. Thank you. Inyo bukas, no? Sa depth chair natin. So, kaya nag-compute na ako kahapon. And then, yung sa mga wala pa, yung mga hindi pa nakakuha ng exam nyo, ilalagay ko na din. I-PPM ko na lang siguro kayo, would be sending yung result ng exam ninyo. Kasi kailangan ko rin ihapon. Kasi as of now, nilive it as blanco muna. Kaya sa most of you naman nakuha yung exam so ni-return ko na kahapon yung scores nyo. And then dun sa mga may additional, I would be adding it on finals. Kukunin ko na lang sa mga coordinators nyo yung mga may mga additional points during our previous meeting. Mauna for the demonstration. Hello.
Sa inyo, Alvin, may sa group team nyo, may pwedeng mauna to do the Sir, demo. wait lang po sa group namin. Nagtatry pa lang din po. Sa group nyo, Miguel, Sir, wait, pinag-uusapan po sino mag-represent kasi pare-pareho pong di marunong. sige. I-guide ko naman kayo. Pasuyo na lang ako ng medyo techy, but I'll guide you naman during your presentation. Para lang makita rin natin pare-parehas what would be the gaps, no? And ma-address natin para kaya nyo na mag-isa during your simulation activity. Okay na? May pwede na? I-try nyo na, hindi nyo naman need na sobrang alam. I-guide ko kayo during your presentation. And may mga itatanong lang din ako sa inyo. Tapos, i-navigate natin pare-parehas para lang sabayan na lang siguro nung mga meron na ring app. Sa group nyo, Mark Daniel, Sir, ako po yung nag-i-install pa lang. Si Balin po sa group namin meron. sige. Pwede na kaya kayong mauna?
Sir, hello po. Rinig po ba ako, sir? Oo, rinig naman. Magpe-present lang po ako. So, wait lang, sir. Oo, sige. Thank you. Kita na po ba, sir? Or wala pa po? Sorry, kita naman. Bali po, sir, nanood lang po ako kanina. And siguro po, saan po ako magsisimula, sir? I-try mo muna ipakita yung pag-start ng machine. Sige po, sir. Bali po, una po is, dito po, sir, yung pakita po yung parts po ng plate machine po. Then, ito po is yung ano po ng new project, then open project, then pagsasave po ng project. Then, sir, kanina ko lang din po na, dito Sorry, po, sorry Charles, para mawala yung wag yung X yung pindutin mo, i-double click mo lang yung button ulit. okay po, sir. Sige. Bali po, sir, dito po sa, dito po yung, pag kunyari po, sir, nagbigay po kayo nung parang sukat po, ito po yung sa diameter, ito po yung sa offset. Sir, kunyari po is, ito po, given nyo po is 30, and ang offset po is, gawin ko na lang pong max. Then dito po siya masusukat, sir, kung tama po. Like, ito po na, sorry po. Bali po yung kanina po kasi din sa length po is, max na po is 100, hindi na po siya nababa. Gawa po ata ng plate lang po yung simulator. Then, dito na po sa pagsusukat po nung nilagay po sa workpiece po is dito po. Bali, dito po is sakto pong 100. Dito po siya nasusukat po. Then, yung kanina po na 30 po. Ito po yung kalalabasan. Yun po, 30 po yan. Then, sa ano po, dito po kayo pipili ng ng toolkit po na gagamitin. Like, magdadrag lang po kayo dito sa taas po na kung turning po ba or facing. Bali po ang nakikita ko lang po na pwedeng gamitin ay ito pong number 1, 3, and 5 po. Example na lang po itong 5. Dadrag na lang po dito po sa taas. So, bali po sa pag naman po ng machine po is i-ano ko na lang po dito sa paano nga po. Sir, paano po uli ma-zoom yung dito po sa machine? Sorry, para ma-zoom, i-click mo yung mouse button dun sa upper left. Mouse button po. Yung may mouse button dito sa upper left ng screen. Ayan. Ito po. Okay po. Then, ayan yung dalawang dulo yung pwede mong gamitin para maiba yung... Then, para ma-zoom, click left, yung left. Then, iusod mo lang forward yung mouse. Left, ano po, sir? Yeah. I-click mo muna yung dulong button. Yan, yung Ito dulong po. button. Yan. Ito po. Oo. Then, yung left click mo, then i-drag mo lang. Naka-mouse ka ba ngayon? Opo, naka-mouse po. Ayan. Yung left. Hindi po.
Sir, tama po. Then dito po ata yung na ano po yung RPM po ba, sir? Oo, Dito yung po ata RPM. sa ito po na ano, depende po sa gagamitin. Yun po ang pagkakaalam ko. Then sa function naman po ng Wait lang, sa RPM muna. Pumili ka ng yung sinet natin na 630. Di ba may 630 tayo? Galawin mo yung spindle mo, hanapin mo yung range na ito po. yan, tama. Sir, ito po ba yung pinakapag Oo, yung yan, para tumapad sa 630. Yan. Ito po. Yan. Yan po. Tama. Then Sa baba naman, yung sa feed mo. dito po, sir. Oo, yan. I-adjust mo yung view. I-click mo yung left Ito po. button dun sa dulo. Ito po. No. Yung pangalawa, yung sumunod dyan. Ito po. Yan, oo. Tapos Bali, i-adjust mo yan para makita natin. Then tsaka mo siya i-zoom. sorry po. Nakikita mo ba? So, para siya mag-adjust, ang ginamit natin, di ba, is 0.52. I-click mo yung sa button naman dito sa left, lower left. May button ka dyan na parang basket, yung katabi nung parang gripo. Ito po. Oo, yan. Tapos, hanapin mo yung 0.52, pagalawin mo. I-click mo lang yung portion na yan. Ito po, sir. Oo, yan. Kuya, nakita mo na yung 0.52. Ayan. Yan yung nauna. Then, pindutin mo ulit yung i-lock mo na ulit. Ayan. Ito po. Yan, 0.52. Oo, yan. Then, So, yun na yung setting mo. So, i-off mo na lang ulit yung yan. then, Zoom out mo na. Yan, may parameters ka na, no? apo. Then, i-click mo yung info sa screen kung tama na yung parameters mo. Yung info na word. Yan. So yan, 0.52 longitudinal mo, transverse mo is 0.25. Tapos nakaset na rin ikaw kanina ng RPM mo. Ang RPM mo is 630. RPM mo, go with the minimum value. Tapos paano mo naman i-on yung machine? Sir, wait lang, sir. Ano po ito po. Ay, hindi po. Hindi po pala yan, sir. Sorry. Bali po ay Click mo muna yung yung may on-off button ka dyan na switch. Yung black button. Ayan. Click mo muna. Ayan. Then, papunta kang counter. Pag counter clockwise na ikot. And clockwise, ayan yung pipindutin mo, yung lever na yan. Yung sa ay, hindi po pala, sir. Ito po ba, sir? ang movement mo ngayon is clockwise, no? Tama. Opo. Sir, ano pong yun pong lever po? Yung sa lower button mo, yan yung lower left. Ito po, sir. Yan ka nag-a-adjust ng, yan. So, i-click mo siya. Try mong pindutin. Yan yung stop, para ma-stop mo siya. Then, kung gusto mo naman na counterclockwise, i-click mo ulit yung lever na yun. Okay po. Yan. Okay. Then, tsaka ka lang makakapag-ibo ng iyong carriage. Tsaka mo lang maiibo yan. So, try mong i-click yung 4 arrow buttons. Ano po yun, sir? Yung ano po? Try mong pagalawin yung feed mo papuntang left. Ito yung right, lower right. May lower right buttons ka dyan. Ito po. Paandarin mo muna yung machine. Sorry. Dito po ulit, sir? Ay, sa block Oo. po. Hindi. Itulak mo muna counterclockwise. Yung lever. Yan. Hindi. Counterclockwise. Isa pa yan. Then yung lever mo dyan, yung may mga thumbs up, thumbs down. Then for Up. Try mong pindutin.
Yung left, going left. Ito po. Yan, oh, yan. Di ba Yes, naibo na yung feed mo? Then pag i-stop mo siya, pindutin mo lang yung Ito po. salungat. Yan. Okay. Then, pwede po baguhin yung, ano po doon, di ba, sir? Yung view po. Pwede pong gawin ganito, sir. Ayan, Ay. pwede yan. Mamaya pa pala, Pero sir. much better if i-zoom mo na lang. Papa, sa Zoom I-top ko na view lang. mo, then, yan. Then, kung gusto mo naman ng transverse movement, ganun lang din. Pindutin mo lang yung upper. Yan yung upper arrow. Ito po, sir. Try mong pindutin. Ayan, di ba naibo na yung ano mo? Transverse motion na siya. So, kanina, longitudinal, ngayon naka-transverse. Sige. So, paano naman kapag may tool ka na, no? Gusto mong ipalit yung gagamitin mo, magcha-chamfering ka. Pindutin mo lang yung lever na yan. Yung lever na nakadikit sa tool piece mo. Yan. Sige, Ito po, yung sir. lever na yan. Oo, yan. Ito po. Try mo lang ikutin yan. Yan. Kapag may other operations ka na like yung grooving. Diba gumamit tayo ng pang-groove doon na toolkit, no? Parang ang ginamit natin doon is number 43. Yes po, sir. Ayun. Sige. Ayun lang naman. The rest, I'll be sending 4 videos, YouTube videos, for you to have guide. Pero yun, good job. At least medyo na-navigate nyo na Sige. Thank you, Charles. Other group kaya? Thank you po, sir. Thank you. Sige, Alvin, sa grupo nyo, may pwede na. Sir, good morning po. Ako ka po saan magpapasan sa amin. Kaso sir, nag-ibaga po ang language nung sa aking app. Hindi Sige, ko po alam. buksan mo lang muna. Tuturuan kita Sige kung paano po. ibagay yung language. Sige, Alvin, i-click mo muna dun sa any button except yung X. Click mo dun sa save ulit. Yung save log, yan. Sige, tapos yung RUEN dun sa upper left, may nakalagay dun na RUENE. Yan, pindutin mo lang siya para maging English. So, yun, naka-English na yan. Double check mo. Okay. Then, ayun, go ahead. Same na lang din. If you want to exit dun sa button, you click the same button na pinindot nyo. So, halimbawa, titingnan nyo yung parts, ayan, yun lang din ulit yung i-click nyo. Ayan. Sige, go ahead. Same process, same presentation na lang din, the way na present ni Charles para Sir, saan nga po ulit yan? Sorry, anong tanong?
Saan po ulit? Kaya po kasi hinahanap ko po kanina. Kaya hindi po ako masyadong nakapag-focus sa ginagawa ni Charles. Ayun, sige. So, napalit na natin yung language. Tapos ngayon, may nag-message lang sa akin. Ayun. Click mo yung upper dun sa baba ng X. So, yun yung parts, check mo. Yan. Ayan yung basic parts natin. Then yung sumunod na button is how to save yung work nyo. So, sa open project, nandyan yung mga old projects nyo na isi-save. Sige. Then, sa baba, yung button, nandyan yung workpiece mo. Diyan ka nag-a-adjust ng supposedly ng length, diameter, and offset. But as is tayo na 100 mm. No? Sige. Then, dun sa sumunod, yung toolkit. Ayan. So, dyan ka mamimili. Much better if merong 3 directions. So, yan kasi is more of pang turning lang. Pang turning process lang. But yan, if ang piliin is yung 5, turning din siya. Gamit din natin siya pang turning, facing and turning. But, yun nga, pwede siya for longitudinal and transverse motion. Yung toolkit number 5. Sige. Then, ginamit din natin is yung toolkit number 43. Bali, yun yung dalawang ginamit natin, yung 5 and 43. Ayan, madami naman yan. You can navigate which tool you're going to use. Then, hindi naman tayo magdi-drill, but on the next button, nandyan yung drill natin. And then, may caliper tayo dun sa baba. Sige. Punta ka muna, Utoy, dun sa workpiece. Dali mo muna sa workpiece. Workpiece, yung nasa baba ng save. Ayan, dali mo muna sa workpiece mo. Sorry, nasa babang button. Saan po, sir? Yung nasa baba ng save, yung button sa baba ng save. Ayan, yan. No. Yung save button, meron kang workpiece dyan. Yan yung nasa left side ka pa din. Di ba may X, may parts, may save. Yung nasa baba ng save project. Kahilera lang din ang mga caliper mo, toolkit. Nasa taas ng toolkit. Sir, saan po? Nasa taas po, upper left po, upper right. Hindi. Punta ka dito sa gilid. Yan. So, yung toolpiece mo, yung nasa baba na. No. Yung nasa baba lang ng save. Yung nasa babang button. Yan, yun yung workpiece mo. Then, i-adjust mo yung diameter to 20. Yan. Then, punta ka sa caliper. Then, sukatin mo ngayon yung diameter kung 20. Drag mo yung yellow. Yan yung caliper mo. Check mo muna kung 100 yung length. Ayan. Sorry, pantay mo dun sa green. Yan. Then yung diameter din, pasukat ako. Ayan. Sige, tapat mo sa green para masukat mo kung 20. Sige, ayan. So yan yung paggamit ng caliper. Sige. Then, exit ka dyan. Labas ka na ulit. Click mo lang ulit yung button na caliper para makaalis ka dyan.
And then, adjust tayo ngayon ng spindle speed. So, click mo yung mouse button dun sa yan. And then, i-zoom mo gamit yung dalawang button lang muna yung gamitin mo. No? Yung dalawang button dyan sa sumunod. Sorry. Yan. Tapos, para ma-zoom, yan, sige, igalaw mo muna to proper orientation para makita mo yung spindle. Yan, sige. Galaw mo lang. Ayan, then, tsaka mo i-zoom. Yung zoom is yung magnifying. Isa pa. Yan yung yan. Zoom mo lang left. Left click. Left click ng mouse. Left click mo lang yung mouse. Yan. Then, isud mo lang. Magzo-zoom na yan. Yan. Sige. Naka-zoom na siya, no? Then, i-click mo ulit yung mouse. Yung mouse button. Then, tsaka mo siya igalaw. Yan. Nakukuha nyo na yung process. Then, i-zoom mo ulit para makita natin. Ayan. Sorry, click mo ulit yung mouse. Yung mouse button. Then, zoom. Yan. Left click, zoom. Yan. Sige. Okay. Then, i-disable mo na ulit. Tanggalin mo na ulit yung sa magnifying. Sorry. Ayan. Then, pagpili ng spindle speed. Dalhin mo sa 630 range, yung ginawa ni Charles kanina. Hanapin mo yung 630, yan. And then, para maibu yung selector, yung kabilang lever, yung nasa left side. Sorry, nasa left side yung may mga values. Isa pa. No. Yan. So, galawin mo nga. Try mong igalaw. Ayan. So, yan yung 800. 1,000. Dali mo sa 1,000. Then, dali mo na ulit sa 630. Yan. Sige. Nasa 630 ka na. Then, pili ka naman ng feed mo. So, pagpili ng feed, click mo lang ulit yung upper, yung mouse. Or yung arrow. Yung 4 arrows, pwede din. Yan. Yan, para bumaba. Ibaba mo. Yan. And then, baguhin mo yung orientation ng movement. Yung arrow, sige, yung view. Katabi ng magnifying. Yan, para makita natin yung view. Top view mo. Yan. Then, i-zoom. Zoom mo ulit gamit yung magnifying. Sorry, hindi yan mag-zoom ng sobra. Use yung magnifying. Yan. Sige pa. Mamaya mo i-adjust. Zoom mo muna. Sige, zoom mo lang. Sige lang, zoom. Huwag mo munang pinutin yung ibang button. Zoom mo lang, sige. Zoom mo pa. Ayan, then, pag na-zoom mo na, tsaka ka Sorry, kita mo na pa. Parang hindi pa namin masyadong kita, Alvin. Ayan. Sige, nakikita ko na. Medyo tanaw ko naman. Sir, ari ba pong ito pong nasa baba. Kita ko na nga po sa akin. Oo. Anong nakikita mo mga value? Sorry. 0.26. Ito pong part na ito. Oo. Ito Nasa po ay, 0.26 ka, di ba? Tama. Opo, ito po. Sige. Dalhin mo ngayon sa I-click mo muna yung nasa babang parang basket sign. Yung katabi ng gripo. Yan. Click mo. Then try mong paikutin. Click mo yung lever nung yan yung 0.26 na yan. Try mong paikot-ikutin. Sige, pindutin mo lang. Sige, click mo lang yung mismong lever na yan. Yan. So lumilipat ka, di ba? So from 0.26, ayan, naging lipat ka sa 0.40.
Yan, di ba? 0.17. Dalhin mo nga sa 0.17. O yan. Pero ngayon, ang kailangan kasi natin is 0.52. Ano? 0.52. So, pindutin mo ulit yung basket sign. Yan. Then, hanapin mo ngayon. I-click mo ulit yung selector. Sorry. Yung lever pa rin na yun. Yung isa. Yun pa rin yung pindutin mo. Yan. Sorry. Yan pa rin. Yung 0.26. Yung sinet mo na 0.17. Yan. Pindutin mo lang. Ayan. Nasa 0.52 ka na. Ano? Kita mo na yung 0.52. Then, i-click mo ulit yung basket para madala mo sa 0.52. Sorry. Mag-iibo yan. I-click mo ulit. Click mo muna. Wala ka na ulit. Nawala ka. Yan. Hanapin mo yung 0.52. Yung may 0.52. Yan yon. Sorry, tama ba? 0.52. Yan. Then, hanapin mo ngayon yung 0.52. Dalhin mo sa 0.52. Yan. Then, tsaka mo ulit i-lock. Tanggalin mo ulit yung yan. Sige. Then, pag open ng machine, same lang din. Bali, pindutin, i-zoom out mo na. Zoom out mo na. Click yung zoom out button. Yan. Sige, zoom out. Then, click the mouse ulit. Then, iayos mo. Front mo sa amin yung view. Sige, gamitin mo yung katabi ng magnifying para maayos mo yung view. Yan. Sige. Sige, yan. Then, click mo yung black switch. Sorry, the black switch. Yan. Nakita mo na ba yung switch sa machine mismo? Katabi ng red switch. Yan. Sige. Na-click mo na? Yan, click mo. Yan. Umaandar na yung makina mo. Sige. Then, try to zoom it muna. Yan, sige. Then, para naman maibo mo yung motion mo, pag longitudinal movement, para pumunta yung feed mo sa left, click mo yung arrow left. Ayan, yung arrow left. Dun sa button lower right, may 4 arrow sign. Yung may thumbs up, thumbs down. Paulit po. Pindutin mo yung left button. Nakita mo ba? Yung left button. Alin po, sir? Yung arrow left, doon sa right, lower right. Yan. Pindutin mo yung papuntang left. Sorry, yung nasa baba na yan. Para umibo papuntang left ang feed mo. Tapos kung gusto mo naman siyang i-stop, pindutin mo lang yung pa-right. Yan. Nag-ano ka na. So, yung longitudinal yon. So, kung gusto mo naman na transverse movement, pindutin mo lang yung arrow up. Ayan. Naibo na yan. Hindi lang yung visible sa atin. Sige. Anyway, kuha nyo na. Nasusundan nyo na. Sige, go ahead, Alvin. Other group naman. Sige po, sir. Thank you po. Sige, sino kayang pwedeng mag-present? Sunod. Sa group nyo, Miguel. Sige, Dave. Go ahead, Dave. Sige, magaling naman yata ang kamay mo. Go. Sige. Kita naman na.
So yun, ano mo lang yung katulad ng kay Charles, navigate mo muna yung mga button sa gilid. Yan. Oo, kita naman. Hindi mo magawang 20. Try mo nga ulit i-click yung yung workpiece. Yung workpiece mo. Yan, naka 40 kasi. Try mong i-adjust yung diameter. Yan. Sukatin mo ulit. 20 na. Ayan. Oo. Set mo naman sa 0.52 yung feed mo. Ayan. Sige. Ayan. Medyo kita naman na sa amin. Okay. Oo, start mo na. Oo, sige. Go ahead. Oo, kita naman. Sige. I-try mo naman na galawin mo yung toolpiece mo. Kaya mong galawin yung toolpiece. Pindutin mo yung hindi, mano-mano mo lang. Yan, yung toolpiece mo. Sorry. Yung pinakadulo, yung pang natin, pang center natin, yung pinagkakabitan ng dead center. Ayan. Try mong i-manual, ibo. Kung may i-ibo mo siya. Hindi, sorry. I-drag mo yung mismong body niya. Hilahin mo. I-click mo yung gitna. Ayan. O, yan. Sige. Yun lang. Pinakita ko lang. Tapos, paano ba? Ayan. Sige, okay na ako. Then, okay na? Nakuha nyo naman. At gusto mong makita yung info or patayin yung info, tanggalin mo lang yung nakalagay yung info sa left. Oo. Para lang wala kang yan. Tanggalin mo lang yan. Yan. Then kung gusto mo naman na lumabas yung marker, yung katabi ng info para meron kang yan. Yan. Click mo lang. Yan, lalabas yung green, no? So yun yung marking para may guide kayo habang machine. Ayan. So doon yun lang patatamain kasi yung toolkit nyo Sige. Nakukuha nyo na. Madali lang naman siya gamitin. Kaya lang kailangan nyo talagang practicein. And advice ko para mas precise yung makuha nyo. Kasi kanina sa O5, may isang
estudyante doon na siya talaga yung from time to time nagtatry. May mga sinubukan na siya, nagawa na niya mag-chamfer, nagawa na niya mag-groove. As in, nagawa na niya almost all of the process. Kasi yung una niya, hindi pa ganun ka precise. Kanina naman precise, kaya lang hindi siya nag-facing. So, hindi niya nabawasan ng 15 mm from the original size. Naka 100 mm pa rin. But, pag tiningnan mo yung output niya, medyo maayos na. So, nasundan na niya yung 4 operations. So, yun. Okay. Sino kayang sunod na pwede? From other groups. Sige, thank you, Dave. Thank you. Sige, John Gabriel. Wait lang po. Nakikita na po. Yes po, okay na po. Sige, go ahead. Same process on how they present para lang ma-master din ng iba. Pagtingin ng yung mga buttons lang muna ipakita niyo sa akin. Ito po yung... Dito po yung mga new project po. Tapos kung ano po ganyan. Tapos dito po yung mga workpiece po. Tapos ito po yung tools. Ano nga po sir ang ginagamit po dito? Wait lang. Sorry, parang hindi nasunod. Nakikita niyo ba yung screen niya? Nakikita ko yung screen mo, but hindi ko nakikita yung mga movements. Wait lang po. Yan, ayan. Ayos na Ayan, po. kita na. Okay. Sige. So yan, sa workpiece mo, pwede kang mag-adjust dyan ng diameter. Gagawin pong ano po sir. Gawin mo lang, try mong 15. Yan. Yan na yata yung pinaka-max. Sige. Then, gamit ka ng caliper muna. Check mo muna kung 15 nga siya. Sige. Ayan. Almost. Sige. Sa pagpihit lang. Then yung length, try mo nga kung 100. Ayan. Sige. Tapos, iset mo nga ng mabilis yung parameter. Sige, alis ka na muna dyan. Try tayo magputol. Set mo muna yung parameters mo dun sa spindle speed mo. To 630. Alin po? Ano pong Ayan, ano? yan yung spindle speed mo. Dalhin mo sa range yung 630. Yan. Then, nakatapat ka naman na sa 630. Then, punta ka sa feed mo. Baguhin mo yung feed mo. Dalhin mo sa 0.52. Yan, sige. Then, lock mo na. Sige, tapos zoom out mo yung machine, no? Pakita mo sa amin yung yan, i-center mo. Yan, then paggalawin na natin. Dalhin mo muna sa counterclockwise na ikot. Open mo na yung machine. Yan, then counterclockwise. Nasa taas. Yan. Yan. Then try mo mag-set mo, patayin mo muna, sorry. Off mo muna yung machine. Yan. Then pili ka muna ng toolkit mo. Ano pong ano? Ang tool mo na gamitin is yung 5 and number 43. Sige, yan. Then, click mo muna yung info sa gilid. Then, click mo rin yung katabi ng info. Yung mark. Ayan, nakaklick naman na yung green. Sige, sorry. Tapos, try na nating magputol. I-zoom out. Yan, i-top view mo. Then, pagka-top view, zoom in mo nga ng konti. Medyo yan.
Sorry, may kasalanan ako. Baguhin mo sa 40 muna yung ano mo, diameter. Yan, para medyo lumaki. Yan. Kasi malabo. Ano pag 15? Then, try mo nang iibo ngayon yung feed mo papunta sa left. Yan, dahan-dahan. Sige, lapit mo pa. Konti. Lapit mo pa konti. Yan. Sige, tapos transverse mo naman. Igitna mo yung pinaka-tool. Sa pinaka-gitnang tapat. Ano? Sige pa, lapit mo pa. Ayan. Sige. Tapos, nasa may gitna-gitna na siya. Ano? Wait lang. Sinasabayan kita. So, ngayon, pag nasa gitna na ng green, ilapit-lapit mo na ng konti. Lapit mo lang. Sige, gamitin mo yung slow mo. Yung slow motion yung gamitin mo. Yan. Then, sorry, layo mo. Layo mo ng onte. Huwag mo ilapat muna. Then, paandarin mo na yung machine mo. Sige, yung on button. Then, pag mag-a-adjust ka, yung yung proper adjustment na natin, yung dito sa baba, yung wheel mo, yan, yung dalawang pindot na yan. Ilapit mo nga yung sa left side. Sige, igitna mo pa para kumagat. Igitna mo pa yung, wag muna yan yung gamitin mo. Sorry, mag-manual ka muna. Igitna mo pa ng konti yung toolkit mo. I-arrow up mo, yung arrow up. Sorry, the arrow up na yung gamitin mo. Yan, then yan. Sige, tapos ang gamitin mo pang lapat ay yung yung adjuster mo. Yan. Sige. Yan. Kikita mo kakain niya ng konti. Pakainin mo ng konti. Sige, lapit mo dun sa green. Go ahead lang. Makikita mo naman yan kung kumagat na. May lalabas yung parang gas-gas. Yan. Kumagat na po. Oo, zero mo. Zero, yung katabi ng times 1. Yan. So, ilayo mo naman ng konti. Ito pa. Oo, yan. Sige. Yan, layo mo lang ng konti. Then, click mo naman yung arrow. Hindi, dalhin mo muna sa slow motion. Yung arrow up. Yung arrow thumbs up. Click mo muna yung thumbs up. Yan. Sige, then tanggalin mo muna arrow down. Tanggalin mo muna siya dyan. Huwag mo masyadong ilagpas. Yan lang. Yan. Then, i-try mong ibalik ulit to 0 yung sa left mo. Saan po? Ano? Yung left Tapa. bottom na. Ito pa. Yan. Oo. Try mo sa 0 dalhin. Yan. Sige, go ahead. Or pwede mo yan utoy dalhin sa 0.5 ganon. Agbo mo ng konti. Mga 0.5. Ito pa. Oo, yan. Oo. Dalhin mo sa 0.5. Yan. Sige pa, go. Yan. 0.5. Yan. Then, mag-adjust ka na manually dito sa yan. Sige. Tapos try mong pakagatin. Oo, pakagatin mo. Sige lang. Kailangan mag-move forward siya. Malapit sa toolpiece mo. Parang lumalayo. Malapit po. Ayan, palapitin mo. Tapos hintayin mo ulit kumagat. Kumagat na po. Ayan. So, i-zero mo muna yung left. Yung sa left yan. Dali mo sa 0. Then, sorry, ang pag-zero, wag yung 0 na yun ang pindutin mo. Dadalhin mo talaga siya manually to 0. Nawala na ulit yung calibration mo. But yan, i-zero mo din yung right. Yan. Sige. Go. Yan. Tapos magbawas ka ngayon dyan sa left side mo. Dalhin mo ako sa 0.5. Dalhin mo sa 0.5 ulit. Sige, go. No, 0.5. Yan, nawala ka sa calibration, but anyway, okay lang yan. Then, utay, yung turn, yung arrow up na. Pindutin mo na yung arrow up. Yan, sige. Go. Ayan. Then yun, okay na yun. Pag lumagpas sa green, hilahin mo na ulit pababa.
Sige, lagpas mo muna ng onte. Yan, then magbawas ka ulit, dalin mo na dito sa left side mo ulit. Babasan mo ulit, under mo. Dalin mo na sa 1. Sorry, sa 1 mm mo na. Hindi. Lagpas mo. Yun na. Layo mo pa. Gawin mong 1 mm. Sige, under mo pa. Yan po. Oo, yan. Then, try mo ulit magputol. Or lakihan mo na ng konti, Uto. Dali mo na kaya dun sa pinaka 2 mm or 5 mm. Sige, go muna sa 5. Pero bawal yun ha. Laging every 2 mm lang tayo ha. Then, iputol mo na. Sige, yung arrow up mo. Para lumaki yung putol. Sige, hanggang doon lang sa green, baba mo na. Then, i-caliper mo muna. Off mo muna yung machine. Ang pag-off ng machine, pwedeng yung lever lang. Click mo yung pa-clockwise para mag-off. Yung pa-clockwise na to, yan. Sige, click mo yung yan. Click mo lang, yan. Off na yan. Makakapagsukat ka na. So, dapat nabawasan ng 5 mm yung length mo. Yan. So, naka 94.5 ka. Hindi siya ganun ka-precise kasi mali yung calibration natin kanina. Nag-0. Pinindot natin yung 0. Dapat ima-manual mo yung lever. Pero most likely, tama, Okay. meron ka ng 0.5 agad. Nabawasan na tayo ng 5 mm. So, repeat mo lang ulit. Ngayon, try mo ulit magbawas pa ng isa pa, ng 5. Dali mo na sa 10. Yan, dali mo na sa 10 yan. Again, every 2 mm ha. 2 mm lang tayo ha, huwag kayong magbawas ng malaki. Pinapakita ko lang sa inyo. Then yan, putulin mo na. Yan, sige. Tapos, off mo ulit yung machine para masukat mo. Dapat naka 90 ka na ngayon. Ayan, Mga may 89.5 po. Patin. May putol po. Oo. So, yun. Yan yung kanina, nung pinoint 5 natin. Di ba pina-point 5 ko tapos zinero mo dun sa button. Kasi pang-calibrate yon. So, matic yung 0.5 na yon, yun yung naging bawas mo. Pero yun, nasundan naman na okay na tayo. Then, isave mo ngayon yung gawa mo. Yan, sige. Save project. Pangalanan mo lang kung anong pangalan. Enter a name. Yan, sa taas. Tapos ano pa? Save mo lang. Yan. Sige. Yun na yun. Then, i-try mo lang ulit. Click mo yung save. Then, mag-new project ka. New project. Okay. Sige. Then, puntahan mo yung old ginawa mo. Save mo ulit. Yung sa save. Then, open project. Yan. Sige. Yan po. Ayan. Kuha na, guys. Ayan. Yun lang naman yung process nun. Di siya masyadong mahirap. Magkakatalo lang talaga kayo dyan ay sa pagkakalibrate. Dahil kailangan nyo talagang mag-calibrate dahil lalaki at lalaki ang tolerance nyo. Katulad nung kanina, medyo nagkamali tayo sa calibration, napindot natin yung 0. Kaya yung 0.5, ayun yung naging tolerance niya agad, yung in-adjust natin 0.5. Dapat pag after the calibration, ibabalik natin yung lever manually na. Para hindi yun yung ma-set niya yung 0.5 na 0. Sige. Kuha naman na okay na tayo. Kaya na natin gumawa by next week. No? Sige, by next week hoping magsisend din ako sa inyo ng 4 videos. Yung 4 videos na yon would be your guide on how you will be presenting your lab 6. So, gano'n na lang din yung gamitin yung process. Kung paano i-present. Then, yung lab 1 naman is, yun yung typewritten. Pakita nyo lang sa akin yung
mga dimensions. So yung step 1, nag-turning kayo, ito yung dimension. Step 2, nag-facing kayo, ito yung dimension. Nag-chamfering kayo, ito yung bagong dimension. So yun lang. Ayun lang naman yung output natin. And laboratory 5 and 6 would also serve as your final output. So I am expecting na yung laboratory 5 nyo ay maayos, yung maipresent. Kasi that would also be the same grade as your final output. So kung yung laboratory 5 nyo ay gradean ko ng 90, your final output would be also 90. Sige. Kung wala naman ang tanong ay pwede na tayong maghiwa-hiwalay. Please ensure na ma-download ha yung sinend ko naman na. Wait lang, sorry, pa-confirm lang. Nagagamit ba yung sinend ko sa classroom? Downloadable ba siya? Opo. Ayun. Sige. Opo, sir. Thank you. Pwede na tayong mag-lunch. Thank you guys. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you po.